Barangay LS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay at sitwasyon na mali pero parang tama kapag pinaira lang damdamin. May mga bagay na dapat gawin pero masasakripisyo ang nararamdaman. Mahirap kalaban ang katotohanan at kasinungalingan. Ikaw, ano ang mga bagay na minsan mong ipinaglaban gamit ang puso at hindi ang isipan? Dear Papa Dudut, ihilingin ko sana na itago mo na lamang ako sa pangalang Boyet. Sinadya ko rin na palitan ang pangalan ng iba pang tao dito sa sulat ko. Nahihiya kasi ako at natatakot na baka kapag may makaalam, hindi na maging maganda ang trato sa akin at masira ang magandang takbo ng aming pamilya. Alam kong nakakahiya ang ikikwento kong ito pero Papa Dudut, wala akong magawa. Dahil nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko. Ayaw kong dumating ang pagkakataon na magsisi ako, hindi dahil sa ginawa ko, kung hindi dahil hindi ko ginawa ang gusto kong gawin. Alam ko rin na magiging hati ang opinyon ng mga makakarinig ng kwento kong ito. Pero inihanda ko na ang sarili ko sa posible kong mabasa kapag inere ninyo ang aking istorya. Ano man ang kanilang maging reaksyon, ito lang ang masasabi ko. Kung sino ang walang kasalanan at sobrang linis ay siya ang unang mambato. At handa ko yon harapin. Papadudot maliit lang ang aming mag-anak. 3 lang na magkakapatid sa side ng nanay ko at 2 naman sa tatay ko. Nasa lahi na rin yata namin na kaunti lang ang nagiging anak ng bawat pamilya dahil lang pinakamarami na ay 4. Ako ang pinakamatanda sa magpipinsan. Kaya naman talagang kuyang-kuya ako sa kanila. Malalapit kaming lahat dahil na nga rin siguro sa kakaunti lang kami. Tita, mano po? Oh, bakit mag-isa ka? Nasaan ang nanay at tatay mo? Susunod daw po sila. May dinaanan lang po sandali. Ano naman yun? Yung nakatoka po yata sa amin na pagkain para sa reunion natin. Akala ko nga hindi kayo pupunta eh. Tuwing Pasko na nga lang tayo nakukumpleto. Pwede po ba na di kami pumunta? Minsan nga lang po to sa isang taon kung mangyari. Ay, tita, nasan po si Alma? Ay nako, nandun sa loob. Mabuti pa nga puntahan mo. Parang wala sa mood, nagmumukmok. Bakit ho? Ewan ko ba ron? Yung boyfriend yata, hindi siya sisiputin dito sa reunion natin. Ay, ewan, ikaw na magtanong. Sigurado namang sasagot sa'yo yun. Sige ho, nag-i-emote lang ho yun. Baka nagpa-practice maging artista. Pasok po muna ako. Nandun sa kwarto niya. Kausapin mo nang hindi parang mahal na araw ang muka. Paskong Pasko eh. Wow ha? Ano ba yan? Acting workshop? Kuya Boyet naman eh. Kuya Boyet naman eh. Ano ba problema? Wala. Wala? Tingnan mo nga yung mukha mo. Mukhang gift wrapper na lukot. Mabuti pa ang gift wrapper, may design. Busog ka nga, tabi tayo. Ayokong umusog. Gumanap ka ng pwesto mo. Oh, bakit parang sa akin ka nahiinis? Kararating ko lang ah. Wala nga. Wala raw. Totoo. Kasi kita mo na nga na umiiyak ang tao, aasarin mo pa. Ano bang dahilan? Si Carlo, yung boyfriend mong uhugin? Sobra ka naman. Sinabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yung boyfriend mo na yun. Wala ka talaga maaasahang tibay dun. Saka bata mo pa. Kalimutan mo muna yung boyfriend na yan. Guguluhin lang yan ang buhay mo. Mabait naman si Carlo. Kung mabait yan, di sana hindi ka umiiyak ngayon.
Pwede ba? Tama na. Paskong Pasko oh. Oh, panyo. Punasan mo yung luha mo at pati yung sipon mo. Nagagaya ka na tuloy sa Carlo na yon. Siya uhugin, ikaw sipunin. Ay, teka. Oh, gift ko sa'yo. Oh, ano to kuya? Eh di buksan mo. Wow! Ito yung kwintas na nakita natin sa mall na gusto ko ah. Happy ka? Oo naman. Teka, ang mahal nito ah. Akin na. Isusuot ko sa'yo. Kuya, thank you ah. Kwintas lang pala makakapagpangiti sa'yo eh. Nakakahiya. T-shirt lang bigay ko sa'yo. Ay, sabi ko tuloy. Ayos lang yon. Yan. Bagay sa'yo ah. O ano, Boyet? May sumpong pa ba ang prinsesang Emotera? Mukhang wala na po, tita. Okay na po to. Uhali na kayo na makapag-ayos na tayo ng mesa. Baka dumating na sila. Opo ma, susunod na po. Bilisan nyo ha, tama ng kaartehan, ha? Naman. Sabay na po tayo, tita. O Alma, ayusin mo mukha mo. Paglabas mo, dapat nakasmile ka na ha. Thank you uli ha. Yan, ganyan. Nakangiti. Sunod ka na ron kapag okay ka na. Sige kuya. Papadudod si Alma ang sumunod na matanda sa akin sa magpipinsan. Kung ako ay 30, siya naman ay 28. Sa lahat ng magpipinsan, kami talaga ang close sa isa't isa. Halos lumaki kasi kami sa iisang lugar kaya sobrang lapit talaga namin. Minsan nga ay parang mas okay pa kami kesa sa mga kapatid namin. Ako ang takbuhan niya tuwing meron siyang problema. Tiwala ang mga tito at tita ko na magulang ni Alma. Madalas nga na ako ang tinatanong nila tungkol sa mga personal na buhay ni Alma. Pero syempre, hindi ko siya nilalaglag. Ayaw ko kasing papadudot na mawala ang tiwala niya sa akin. Kapag kasi nawalan siya ng tiwala, hindi ko na malalaman kung ano ang ginagawa niya at kung sino ang mga nakakasama niya kapag umaalis siya na hindi lakad ng pamilya. Natutuwa rin naman ako papadudot dahil sa akin pa siya minsan nag-a-update ng mga nangyayari sa kanya. Yung sa akin, totoo. Yung sa parents niya, kalahati lang ang totoo. Lalo na sa lugar na pupuntahan niya kasama ng ilan niyang mga kaibigan. Ewan ko ba papadudot pero parang iisa ang takbo ng isipan namin. Pati na mga gusto at plano sa buhay, nagkakaparehas kami. At isa sa nakagawian na naming dalawa pagkatapos ng Pasko ay ang pagpunta sa Quiapo para magsimba. Pagkagaling sa Divisoria para mamili ng mga prutas para sa bagong taon at kung ano-ano pa para sa iba naming mga pinsan. Bukod pa sa regalong na ibigay namin sa kanila. Yun na rin kasi ang pambawi namin sa isa't isa dahil busy kami sa kanya-kanya naming trabaho kaya hindi na namin nagagawa yung tulad dati noong nag-aaral pa kami na hindi pwedeng lumipas ang isang linggo na hindi kami nagkikita at namamasyal. Minsan kasama ang iba naming mga pinsan. Minsan kaming dalawa lang. Napagod ka? Okay lang kuya. Ang daming tao no? Inuubos yata yung mga napamaskuhan nila kaya ang daming namimili. Kain na tayo. Okay ka na ba dyan? Ang dami kaya nitong in-order mo para sa akin. Pinatataba mo ako eh. Okay lang yan. Sa haba ng nilakad natin kanina, natagtag na yung iba mong taba. So parang sinasabi mo na rin na mataba na nga talaga ako. Oh, ikaw nagsabi niyan ha, di ako. Parang kang si Carlo eh. Bakit? Madalas akong sabihan ng mataba. Sabi nga niya sa akin mag-diet daw ako. Bakit? Kapag tumaba ka ba, iiwan ka niya? Ay, biniro niya ako ng ganyan. Nasampal ko nga siya eh. Kumain ka mabuti. Gusto mo, dagdagan ko pa yan eh. Kumain ka na kumain. Ayos lang yan. Magpataba ka pa ng husto. Para maasar mo ako lalo. Para iwan ka na ng Carlo na yon. Uy, grabe ka. Ang sama mo talaga.
Mas masama yung boyfriend mong uhugin. Isipin mo, ang pinagbabasihan niya ng relasyon nyo ay yung katawan mo. Loko, di ba? Joke lang naman yun. Ang biro, kalahati nun laging totoo. Yun ang tatandaan mo. Uminom ka nga muna ng juice. Oh, na-high blood ka eh. Nakakainis naman talaga yung Carlo na yun eh. Kala mo naman ang ganda ng katawan. Untog ko yun sa abs ko eh. Ha? Abs? Oh, nasaan ang abs? Hindi lang halata kasi maluwag lagi ang suot kong t-shirt. Sige na, kain ka na. Pati abs ko, papakailaman mo pa eh. Thank you sa libre kuya ha. Mamaya ka na mag-thank you kapag naibigay ko na sa'yo to. Ano na naman yan? Oh, buksan mo. Tapos na ang Pasko, may pahabol pang regalo. Wala yata ako may papalit dyan ah. Sige na, buksan mo na. Sirain ko na yung balot ha, para maulit. Swerte raw kasi kapag ganon. Sirain mo man o hindi, mauulit talaga yan. Hala! Kuya! O ano, ayaw mo? Grabe ka! Ayaw mo nga. Ito yung kapares na bracelet itong kwintas sa binigay mo, di ba? Eh kasi naisip ko, mas okay kung terno, di ba? Baka malungkot yung kwintas kapag di niya kasama yung partner niya. Parang ako. Kapag nawala ka, di na masaya. Ang corny! Pero thank you kuya ha. Sige, ganito na lang. Humiling ka ng kahit na ano. Kapag kaya ko, go! Bili natin. Kapag hindi, edi hatian mo na lang ako sa presyo. Kahit ano? Sure ka? Oo nga, kahit nga ano. Makipag-break ka na dyan sa boyfriend mo. Ha? Joke lang! Ikaw na ang nagsabi. Ang kalahati ng joke. Totoo. Ayoko lang na dumating ang araw na masaktan ka dahil sa kanya. Ayoko lang na isang araw magkwento ka sa akin habang umiiyak ng dahil sa kanya. Hindi naman siguro mangyayari yon. Sana. Sige na, kain na. Ingatan mo yan ha. Pati yung kwintas. Gusto ko, lagi mo yang suot. Siyempre naman, iingatan ko to. Ang mahal ko yun ito. Pero thank you kuya ha. Payakap nga ako. Tama na. May pawis ako. Kain na tayo at makauwi na. Makaabutan tayo ng traffic. Papadudot sa mga regalo ko rin minsan idinadaan para maiparamdam ko kay Alma na espesyal talaga siya. Yun na rin ang ginagawa ko para naman masuklian ang kabutihan niya sa kanyang mga magulang. Kahit kasi minsan may gusto siyang bilhin, ipinagpapaliban na lang niya dahil inuuna niya ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Mabait na anak kasi si Alma at isa yon sa hinahangaan ko sa kanya. Sweet siya, Papa Dudut. Siya yung pinsan na laging nakayakap sa amin. Umahalik at hindi nahihiyang magsabi ng I love you sa aming lahat. Kaya nasabi ko na swerte ang magiging boyfriend ni Alma at para sa akin, hindi si Carlo yon. Tutol talaga ako sa relasyon nila dahil iba ang kutob ko sa lalaking yon. Kahit pa noong nanliligaw pa lamang sa kanya. Ewan ko ba Papa Dudut pero kapag nakikita ko siya ay kumukulo talaga ang dugo ko. Pinipigil ko na lang talaga minsan alang-alang kay Alma. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Bukod kasi sa pagiging pinsan, isang matalik na kaibigan din siya. Yung handang makinig sa lahat ng kwento ko. Nagpapalakas ng loob ko kapag medyo napangihinaan ako at nawawala ng tiwala sa sarili. Siya yung tipo ng tao na alam kong iwan man ako ng mundo, nandyan pa rin siya sa tabi ko. At ako rin naman laging nasa tabi niya at hindi siya iiwan at pababayaan. Papa Dudut, partners in crime kung tawagin kami sa pamilya namin. Minsan tuloy ay ginagawa na lang katatawanan tuwing may reunion kami sa kung ano raw ang totoong kasarian namin. Bakla raw ba ako o tomboy si Alma kaya nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Ang hindi nila alam ay hindi sa lahat ng bagay ay nagkakasundo kami. Lalong-lalo na sa mga manliligaw ni Alma. Bago siya mag-boyfriend,
Imbes sa mga magulang niya ay sa akin niya muna ipinakikilala. Dahil nagtatampo ako kapag nalaman ko na nagka-boyfriend siya na hindi ko muna nakilatis. At kapag niloko siya ng nagiging boyfriend niya o kahit sinong lalaki na umasta sa kanya ng hindi maganda, ay ako lagi ang humaharap. Ako ang knight in shining armor ni Alma. Ako ang re-rest back sa kanya. Ako ang nag-iisang boyet na handang harapin ang lahat para sa kanya. Umalis ka na! Bago pa dumating ang mama at papa ko! Alma, nagsusorry naman ako eh. Hindi ko naman yung sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kitang-kita ko kayo na babae niyo sa loob ng kotse mo! Nakisabay lang naman siya sa akin. Nakisabay? Ha! Ayos ah! Kaya pala hinahalikan mo siya nung nakita ko kayo. Ano yun, Alma? Kuya, wala to. Sige na, Carlo. Umalis ka na. Please lang. Ano ginawa ng uhuging to sa'yo, ha? Buti pala naisipan kong dumaan dito sa inyo ngayon. Tama na, kuya. Carlo, please lang. Sige na, umuwi ka na. Magkalimutan na tayo. Wala na tayo. Ayoko na sa'yo. Pero Alma, ikaw naman talaga ang gusto ko eh. Hindi mo ba narinig, ha? Ayaw na raw sa'yo ng pinsan ko. Teka, uulitin ko, ha? Baka di mo narinig eh. Lalakasan ko. Ayaw na niya sa'yo. Alma, mag-usap naman tayo. Kulit mo rin eh, no? Eto dapat sa'yo eh. Kuya Boyet, tama na. Tama na. Uulit ka ba? Gusto mo ba? Umalis ka na, Carlo. Umalis ka na. Please lang, umalis ka na. Sige, aalis muna ako. Mag-usap na lang tayo pag malamig na ang ulo mo. Uhuging talaga eh. Kulit mo kasi. Sinabi na sa'yo na wala ka maaasahan dyan sa lokong yan. Pumasok na tayo sa loob, kuya. Ano ba kasi nakita mo dun sa Carlong yon? Nung isang araw, Paskong Pasko, umiiyak ka dahil sa kanya. Tapos ngayon nagpunta ako dito sa inyo, aabutan ko, umiiyak ka na naman. Alma ha, utang na loob. Kapag nakita ko pa yung Carlo na yung nakasama ka, babalian ko ng buto yon. Hindi na yun magpapakita. Kuya, salamat ha. Buti na lang talaga nandyan ka. Huwag mo na lang sabihin kina mama at papa kung ano yung nangyari kanina. Please. Tsaka, huwag ka mag-alala. Okay na yun. Alam mo Alma, hanggat may boyfriend ka, hindi ako pwedeng di mag-alala. Hanggat may ibang lalaki sa buhay mo, di pwedeng di kita isipin. Alangan namang tumanda akong dalaga, kuya. Mas mainam na siguro yung ganon. Teka, nasan yung kwintas na regalo ko sa'yo? Bakit di mo suot? Pati yung bracelet. Ay, hindi ko lang nasuot. Ginamit ko kasi yung kwintas na binigay ni Carlo. Patingin nga ng kwintas na yan. Hubarin mo. Bakit? Gusto ko lang makita. Teka, hubarin ko lang. Oh, yan. Oh, to. Sagwa ng itsura. Bakit mo pinutol? Para di mo na magamit. Total, wala naman na kayo eh. Yung bigay ko na lang ang gamitin mo. At sa susunod na makita ko yung Carlo na yun dito, ganyan din ang gagawin ko sa leeg nun. Sobra ka naman? Tara, kain tayo sa labas. O kaya nood ng sine. Pampaalis inis. Libre mo? Eh syempre naman. Papadudo talagang gigil na gigil ako sa boyfriend niyang yon. Kaya talagang parang lahat ng lakas ko ay nilagay ko sa kamay ko. Pagkakataon ko na yun eh. Sobra kasi talaga akong naapektuhan kapag nalalaman kong nasasaktan si Alma. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak o kaya naman ay namumroblema. Kaya habang nalulungkot si Alma dahil nag-break na nga sila ni Carlo, lagi akong pumupunta sa kanila o kaya naman ay niyayaya siyang lumabas kapag walang pasok sa trabaho. Para na ring
malibang siya at makapag-move on. Papadudot, noong mga panahong yon ay hindi ko maintindihan kung bakit kontento na ako na si Alma lang ang babae sa buhay ko bukod sa aking nanay. Hindi ako nagkakagusto sa iba. Siguro nagagandahan ako pero parang hinahanap ko kasi sa ibang babae ang mga katangiang nakikita ko kay Alma. Para kasi sa akin kung sakaling magka-girlfriend ako, gusto ko yung parang yung pinsan ko. Hindi baling hindi niya kasing ganda pero kasing ugali man lang. Madalas tuloy akong lokohin ng mga kabarkada ko na baka daw nagkakagusto na ako sa pinsan ko. Na malabo namang mangyari dahil alam kong hindi po pwede. Paborito ko lang talaga si Alma sa lahat ng mga pinsan ko at sobrang close lang talaga namin sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, Papadudot, December 31st, nagpasya kami ng aking nanay at tatay na kina Alma magbagong taon. Naisip namin yon dahil parang despedida na rin yon ng tatay ko dahil papunta na siya sa ibang bansa para magtrabaho. Doon namin sinelebrate ang bagong taon. First time natin ginawa na dito kayo nagbagong taon ah. Sabi sa akin ni Kuya para isang gastusan na lang daw, pati despedida niya. Sabi ko nga sa kuya mo, wag nang umalis at may trabaho naman dito sa Pilipinas. Ay ate, sinabi ko rin yan kanina sa kanya. Hindi naman raw niya kikitain dito ang suswelduhin niya ron. Saka nandyan naman daw si Boyet. Siya na munang bahala sa amin habang wala ang tatay niya. Hindi ba, Boyet? Opo naman. Tita, si Alma po. May kausap sa cellphone kanina eh. Ayan na pala. Alma, saan ka ba galing? Hinintay ko lang po sa labas tong cake na padala ni Alvin. Sinong Alvin? Bagong manliligaw ni Alma. Ha? Manliligaw? Oo, hindi ko nga pala nasabi sa'yo, kuya. Yung kaopisina ko yon. Ay, teka lang po. May dala akong mga lusis. Labas lang po ako. Sayang naman, malapit na mag-alas 12. O Boyet, mag-ingat ka ha. Baka maputukan ka. Pupuntahan ko muna ang tatay mo sa likod bahay at baka luto na yung iniihaw niya. Sama ko, kuya. Ang dami mo namang dalang lusis, kuya. Oh, may pikulo ka pa ah. Pang bata lang to ah. Kailan alis si Tito? Next week. Oh, ito, may dala akong posporo paninde. Meron ako. Saan mo binili tong mga to? Diyan lang. Bakit parang ang suplado mo ngayon? Sige ka, buong taon kang magiging masungit. Ano naman? Bakit ba? Wala. Bakit ka nga ganyan? Wala nga sabi. Kung gusto mo magpailaw, magpailaw ka na lang dyan. Ito naman si kuya oh. Bakit ba kasi? May kasalanan ba ako sa'yo? Di ba nga sabi ko wala? Wala! Bakit ka ganyan sa akin? Ano ba, Alma? Di ko alam. Di ko alam kung bakit naapektuhan ako sa'yo tuwing kaka-boyfriend ka. Di ko alam kung bakit parang nagsiselos ako. Di ko alam kung bakit parang napakahalaga mo sa akin. Bukod sa pagiging magpinsan natin, di ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Lagi kitang inaalala. Ibang pakiramdam ko tuwing kasama kita. Nahihirapan na ako dahil di ko maipaliwanag kung ano ba itong tumatakbo sa isip at puso ko. Kontento na sana ako na wala na kayo ni Carlo pero kanina nung nadinig ko na may Alvin na bagong umaaligid-aligid sa'yo, nag-iba na naman ang pakiramdam ko eh. Hindi ko alam kung mahal kita dahil pinsan kita o kung… Kuya Boyet. Ngayon alam mo ng totoo. Yan ang nararamdaman ko. Pakiramdam na pilit kong iniiwasan. Pakiramdam na ayokong maramdaman. Kuya, baka kasi sobrang close lang natin, kaya… Sana nga eh. Sana ganun lang. Yun din ang sinisiksik ko sa isip ko. Pero ayaw eh. Ayaw maniwala nitong utak ko eh. Kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na hindi pwede, na di maganda to, ayaw tumigil eh. Ayaw magpaawat. Ang hirap, Alma. Ang hirap-hirap.
Alma! Boyet! Happy New Year! O tama na yung pailaw, pumasok na kayo dito nang makapagdasal at makakain na. Naghihintay mga kapatid nyo sa loob. Naghahain ng tito at tatay mo, Boyet. Sige po, Nay. Sunod na po kami. Bilisan nyo! At huwag mong iisipin, Alma, na biro lang lahat ng sinabi ko. Dahil yun ang totoo. Totoo lahat yun, pati na tong lintik na nararamdaman ko sa'yo. Happy New Year. Papadudot kasabay ng malakas na putukan ay hindi ko rin napigilan ng pagsabog ng nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit lumabas sa bibig ko ang mga salitang yon at kitang-kita ko sa mukha ni Alma ang pagkabigla sa mga narinig niya sa akin. At parang natauhan din akong bigla dahil sinabi ko ang mga salitang hindi ko dapat sinabi sa kanya. Maling-mali ang ginawa kong yon dahil nagpadala ako sa emosyon. Hindi ko inisip na dahil sa ginawa kong yon, pwede akong iwasan ni Alma. Na dahil sa ginawa kong yon, imbes na mas mapalapit ako sa kanya ay ako ang gumagawa ng paraan para layuan niya ako. Natakot din ako, Papadudot, na baka sabihin ni Alma sa kanyang mama at papa ang mga sinabi ko sa kanya. O kaya naman ay baka maikwento niya sa iba pa naming mga pinsan. Pero wala na akong magagawa pa. Nang mga panahong yon, Papadudot, dahil tapos na. Nasabi ko na, nangyari na. Kaya sa pagpasok ng bagong taon, imbes na magkaroon ako ng bagong pag-asa, maging masaya at maging mas positibo, ay bigla akong nakaramdam ng pangamba sa mga sumunod na araw. Sabay-sabay kaming mga nagmedyanoche pero hindi kami nagkikibuan ni Alma. Hindi ko alam kung napapansin ba yon ng mga magulang ko at ng mga tito at tita ko. Papadudot, ang hirap ng ganong kalagayan. Akala ko pangaasar lang ang sinasabi sa akin ng mga tropa ko. Yun pala, dinidinay ko lang ang katotohanan sa totoong nararamdaman ko para kay Alma na pinsan ko. Papadudot, kinabukasan ay pinilit kong burahin sa isipan ko ang lahat ng nangyari at sinabi ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi totoo ang nararamdaman ko para kay Alma. Nag-iisip din ako ng paraan para mabawi ang lahat ng mga pinagsasabi at pinagtapat ko sa kanya. Pero Papadudot, mahirap nang bawiin ang mga salita. Talagang dapat munang pinag-iisipang mabuti ang isang sasabihin. Kailangan munang dumaan sa utak ang bawat salita bago palabasin sa bibig. Pero ang nangyari kasi sa akin ay parang puso at damdamin ko na ang nagsalita at ginamit lang na instrumento ang dila ko para ipaalam kay Alma ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Hindi ako nakatulog, Papadudot, kaya pagpasok ng January 1 ay puyat na puyat ako. Nang makita ko si Alma, iniwasan niya ako. Kumain kami ng sabay-sabay pero hindi rin kami nag-uusap. Natapos kaming mananghalian ng hindi nagkikibuan. Alam kong napapansin na yon ng mga matatanda sa amin pati na ang nakakabata naming mga kapatid dahil hindi normal sa amin ni Alma ang hindi nagkukulitan at nagpapansinan. Kaya gumawa ko ng paraan para makausap kong muli siya at humingi ng sorry sa mga sinabi ko. Okay na po to. Kami na po ni Alma ang magliligpit. Di ba, Alma? Opo. Doon na po kayo sa sala. Kami na pong bahala dito ni Kuya Boyet. Sigurado kayo, ha? O sige. O siya, kuya, ate, doon na tayo sa sala at sila na raw ang bahala. Alma. Alma. Sorry. Uy. Umimik ka naman dyan. Pansinin mo naman ako. Wala akong sasabihin, Kuya.
At wala akong alam na pwedeng maging reaksyon ko sa lahat. Sorry na. Sorry talaga. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa sorry mo eh. Sana wala namang magbago. Please. Huwag ka mag-iiba. Paano walang magbabago? Sa tingin mo kaya hindi ako maiilang sa'yo? Matapos kong malaman ng totoo kung bakit sobrang close ka sa akin? Kung bakit sa lahat ng magpipinsan ako ang paborito mo? Kung bakit kung ano-anong binibigay mo sa akin? Ngayon alam ko na lahat pala ng yon may dahilan. At hindi lang dahil magpinsan tayo. Tapos, gusto mo walang mag-iiba? Hindi ko rin naman akalain na aabot tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko naman yun sinasadya. Kuya, ang hirap eh. Alam mo na mali yan. Sana noon pa man pinigil mo na. Sana dumistansya ka na rin. Sana nagsinungaling ka na lang din sa akin. Sorry talaga. Ang hirap eh. Ang hirap nito. Kung alam mo lang kuya. Kung alam mo lang talaga. Huwag ka naman umiyak. Baka kung anong isipin nila. Ikaw may kasalanan nito eh. Inaamin ko naman eh. Ako naman talaga may kasalanan. At kung alam mo lang din kasi. Oo nga, di ba? Alam ko naman na mali talaga ako, pero please naman Alma, wag mo ko iwasan. Hindi to tama. Lahat maling-mali. Pipilitin kong baguhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Kung space ang hinihingi mo tulad ng sinasabi mo, gagawin ko. Hindi kita kukulitin. Hindi mo na ako pupunta dito sa inyo. Pipilitin ko na di mahalata ng mga kamag-anak natin. Gagawa ako ng paraan para kunwari sobrang busy ako. Ganun na lang. Mali kuya. Mali. Huwag mo nang ulit-ulitin. Nagigilty na nga ako eh. Mali na rin tong nararamdaman ko para sa'yo. Magpinsan tayo pero nahuhulog na rin yata ako sa'yo. Sa totoo lang kaya ako nag-entertain ng bagong manliligaw dahil gusto kong ibaling yung atensyon ko sa iba. Kita mo nga, kabe-break lang namin ni Carlo. Tumanggap kagad ako na manliligaw. Na wala akong pake kahit sabihin pa ng iba na parang ang bilis kong magpalit. Okay lang yun. Okay lang na maging ibang tingin sa akin. Gagawin ko yun. Kahit na mahirap. Gagawin ko yun para hindi ako magkasala na magkagusto sa'yo. Pero sa sinabi mo kagabi, pinagulo mo lang lalong isip ko eh. Ngayon, paano mo sasabihin na walang magbabago? Kahit anong gawin natin, hindi pwedeng maging tayo. Malabo at hindi yun mangyayari. Alma, nag-aaway ba kayo ng Kuya Boyet mo? Hindi tita. Nagbibiroan lang po kami ni Alma. Kaya sorry din kuya. Sorry sa atin. Papadudot, hindi ako halos nakakilos sa mga narinig kong yon kay Alma. Akala ko ako lang ang may nararamdaman sa kanya. Pero parehas pala kaming may nararamdaman sa isa't isa. Lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil pagbali-balik na rin man namin ang mundo. Hindi pwedeng masunod ang gusto naming mangyari. Alam kong mali, alam kong bawal pero hindi ko maipaliwanag ang nangyari sa amin. Oo nga at kahit mas naging komplikado ang sitwasyon, nandun pa rin ang konting saya dahil hindi lang pala ako ang may espesyal na nararamdaman para sa pinsan ko. Sa punto siguro papadudot ng sulat kong ito ay marami na ang humuhusga sa aming dalawa ni Alma. Marami na rin ang nagkokomento na kasalanan ang naramdaman namin sa isa't isa. Pwedeng oo papadudot, tama sila na mali ito. Pero paano magiging mali para sa amin ang isang pakiramdam na sa tingin namin ay tama? Kung may kasalanan kami, yon ay ang pagmamahal na hindi namin napigil. Hindi namin alam kung bakit at paano. Kahit kami, ayaw namin ang sitwasyon dahil para kaming mga preso na walang kalayaan. Para kaming nakagapos at dinumero sa bawat galaw. Hindi ako makahanap papadudot ng saktong salita para maipaunawa sa mga tao ang hirap na nararamdaman namin ni Alma.
Salamat ah. Buti pumayag ka makipagkita sa akin dito kahit na medyo malayo. Ano ba kasi ang pag-uusapan natin? Kung ayaw mo sa mga bahay natin tayo magkita, pwede namang sa cellphone na lang. Ang mahal pa rito sa resto na to. Mas maganda kasi Alma kung personal eh. Mas gusto ko na nakikita kita habang sinasabi ko sa iyo yung mga gusto kong sabihin. Tulad ng, Kanina pagkagaling sa trabaho, dumaan ako sa Quiapo. Nagsimba ako. dumaan rin ako doon bago ako dumiretso dito. Nakailang buntong hininga ako habang nasa simbahan kanina. Ang bigat ng dibdib ko eh. Sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo lahat ng gusto kong sabihin. Humingi rin ako ng tawad sa naramdaman ko sa iyo. Sabi ko sa kanya, kung kasalanan na ikaw ang mahalin ko, sana patawarin niya ako. Kung kasalanan na mahulog ako sa iyo, sana bigyan niya pa ako ng isa pang tsansa para maitama ang mga mali. Humingi rin ako ng tawad. Pero, ang dami kong tanong sa kanya. Bakit ikaw pa? Bakit tayo pa? Ano bang dahilan kung bakit hinayaan niya tayo na maramdaman to sa isa't isa? Mali nga na questionin siya eh. Pero, hindi ko mapigil eh. Para kasing ang daya. Hindi naman ako naging masamang tao. Mabuti naman akong anak. Wala akong nilalamangan, pero bakit kailangan ko maramdaman tong paghihirap na to? Alma, hindi ko alam kung anong magiging buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko pipiliting maging normal. Halos 3 dekada tayo na lagi nag-uusap. Halos 3 dekada tayo na sobrang lapit sa isa't isa pero dahil sa pakiramdam na to, na wala namang ibang intensyon kundi magmahal, ito pala yung magbibigay ng dahilan para mawala yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Kung pwede lang makipagpalit ng ibang pagkatao, noon ko pa ginawa. Hindi para kalimutan ka, kundi para maituloy ko kung ano man itong nararamdaman ko para sa'yo. Tama na. Sa mga sinasabi mo, lalo lang ako nahihirapan eh. Lalo lang ipinamumukha sa akin na wala akong karapatan na mahalin ka ng higit pa sa kung ano lang ang dapat. Mula sa Lunes, nagpalipat ako sa provincial branch namin sa Mindoro. Every 2 weeks na ang uwi ko sa amin. Isa yun sa naisip kong paraan para dumistansya sa'yo. Sorry. Hindi ka dapat mag-sorry. Ako na ang gagawa ng paraan. Sinabi ko na lang sa boss ko na personal ang dahilan ko. Pero huwag magbabanggit kahit kanino na ako nag-request. Sabi ko sa kanya, kung sakali may makausap siya na kakilala, sabihin niya siya ang nag-decide dahil kailangan ako ron. Kaibigan ko yun kaya tiwala ako. Bakit pa tayo ginaganito? Ikaw na nga lang ang nakakapagpasaya sa akin kapag sobrang sama ng loob ko eh. Alam mo namang wala akong napaglalabasan ng nararamdaman ko. Kailangan natin magsakripisyo para maging tama. Ang sakit naman maging tama. Ang hirap namang maging tama. Mag-uusap pa rin naman tayo. Magkikita pa rin naman tayo pero limitado na nga lang ang lahat. Si Alvin, tuloy mo lang ang pagpapaligaw mo sa kanya. Mukha naman siya mabait eh. Pero wag mo pilitin kung wala ka talaga nararamdaman sa kanya. Kawawa rin yung tao kung gagamitin mo lang para makalimot. Darating din siguro yung talagang magugustuhan mo. At ang masakit, malabong maging ako yun. Ito nga pala yung kwintas at bracelet na bigay mo sa akin. Bigay mo na lang yan sa babaeng mamahalin mo. Yung mamahalin mo talaga. Sa'yo yan. Bigay ko yan sa'yo. Kunin mo na. Hanggat nakikita ko yan, mas maaalala ko lang kung gaano mo ako pinahalagahan. Kung ano ako sa'yo, may hirapan lang ako lalo eh. Kaya please, kunin mo na yan. Ibigay mo na yan sa mas nararapat pagbigyan. Alma, meron akong sasabihin sa'yo. Please, hindi mo kailangan sumagot. Pakinggan mo lang ako. Please, wag na. Please. Ito na ang una't huli na maririnig mo sa akin to. Ikaw ang kahulugan ng saya. Ibang pakiramdam ko kapag nakikita kitang tumatawa. Para akong dinudurog kapag nalalaman kong malungkot ka.
Sa'yo ko lang naramdaman ng ganito. Ikaw pala ang pangarap ko. Alma, Pakiusap wag. Huwag mong sasabihin yan. Hayaan na lang natin na nararamdaman natin yan. Huwag na lang nating sabihin. Sige na, mauna na ako. Malapit na nga palang birthday ko. Sana makapunta ka pa rin, ha? Alma, mag-iingat ka lagi. Si Boyet pa rin ako, ha? Ako pa rin to. Alis na ako. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ramdam ko. Damang-dama ko. Thank you. Papa Dudut, pagod na pagod ang pakiramdam ko ng tagpong yon. Wala akong pakialam kung pagtinginan man ako ng mga tao sa restaurant na yon habang umiiyak matapos akong iwang mag-isa ni Alma. Durog na durog ako. Pero yun kasi ang dapat, yon ang tama. Tama pero sobrang sakit. Para akong tinalikuran ng 3 tao. Kaibigan, pamilya, at babaeng handa kong mahalin sa panghabang buhay. First time ko rin, Papa Dudut, na maranasang malasing ng husto sa isang bar kasama ang boss ko na matalik ko rin kaibigan. At doon ko na rin na ikwento sa kanya ang lahat. Hindi naman niya ako hinusgahan, kaya mas lalo niyang naintindihan kung bakit ko mas ginustong madestino sa ibang lugar. Nagsimula na rin magreto ng mga babae ang boss ko para raw mas mapadali sa akin ang paglimot kay Alma. Pero alam mo, Papa Dudut, mahirap talagang pilitin ang sarili kung hindi yun ang gusto mo. Kumbaga sa pagkain ay napakahirap lunukin. Gabi-gabi, Papa Dudut, umiiyak ako. Kahit sa panaginip, umiiyak ako. Kaya pagising ko sa umaga, nagsisimula ang araw ko sa pag-iyak. Hindi ko mapigil at ayaw maubos ng luha ko. Napakahirap pakawalan ng isang pagmamahal. Lalo na kung alam mo na yon ay totoo. Papa Dudut, tinuloy ko ang paglipat ng lugar ng aking trabaho. Tiniis ko ang maraming bagay. May mga pagkakataon na natutokso akong tawagan si Alma pero pinipigilan ko. Aaminin ko rin na may mga sandali na umaasa ako na si Alma ang tatawag sa akin at kapag nangyari yon, sasagutin ko talaga ang tawag niya. Pero Papa Dudut, hindi yon nangyari. Ilang araw pa lang ang nilalagi ko noon sa Mindoro. Pakiramdam ko ay taon na ang lumipas. Yun na yata ang isa sa mga pinakamatagal na oras ng aking buhay. Papa Dudut, ilang linggo pa ang lumipas, bumalik ako ng Maynila. Hindi na muna ako nagpunta kina Alma. Kahit mahirap para sa akin ay tiniis ko yon. Pinilit ko ring ibaling ang atensyon ko sa iba. Sinubukan kong manligaw, lumabas kasama ang ibang babae. Pilitin ang sarili ko na magkagusto sa taong hindi ko naman talaga tipo. Si Alma rin, nabalitaan ko na may dinedate din na ibang lalaki. Papa Dudut, sa totoo lang ay nasasaktan ako. Pero anong karapatan ko para masaktan, mali na nga ang nararamdaman namin sa isa't isa. Dumating ang Valentine's Day na birthday din ni Alma. Kaya may konting salo-salo sa bahay nila. Katulad ng hiling niya noong huli kaming nag-usap ay nagpunta ako. Alma, happy birthday. Salamat. Buti pumunta ka. Akala ko hindi mo pagbibigyan yung sinabi ko nung last na nagkita tayo eh. Marunong naman ako tumupad sa pangako. Saka, espesyal na araw to. Hindi pwede palagpasin. Kumusta ka? Ayos lang naman. Eto, tumanda na ulit. Papalapit na papalapit ang pagkawala ko sa kalendaryo. Namiss ko yung tawa mo. Ayang ka na naman eh. Sorry. Tara, kain na tayo. Gawin pa rin natin yung dati. Nandito lahat ng kamag-anak natin. Para wala silang masabi at maisip na kung ano. Sige,
Oo naman, tama. Ay, Kaya natin to, Kuya Boyet. siya nga pala. Nakita kita nung nakaraan. Sino yung kasama mo? Si Jed. Boyfriend mo? Hindi, nanliligaw pa lang. Si Alvin. Hindi naging kami. Alam mo, nakita rin kita noon. May kasama ka rin. Matangkad, maputi. Sino siya? Girlfriend mo? Hindi pa. Lumalabas lang kami. Hindi pa? Ibig sabihin nililigawan mo. Kailangan eh. Ay, tama yan! Hindi, mali. Napag-usapan na natin ang mga dapat nating gawin. Alma, walang nagbago. Pwede ba tama na? Gumagawa na nga tayo ng paraan para makalimutan ng kalokohan na to, kaya please lang, tama na. Tulungan na lang natin ang mga sarili natin. Na ano? Na gawin ang tama, ituwid ang mali, at kalimutan ang kahibangan na nararamdaman natin. Siguro nga, tama ka. Kalimutan na lang. Sana makalimutan ko. Dapat lang nakalimutan mo na. Karina! Karina! Ay ma, may naghanap sa inyo. Manong, sino po kayo? Ikaw na ba si Camille? Si Alma po ako. Si Camille ka. Sino yan, nak? Hindi ko po alam, ma. Karina! Dino? Bakit anong ginagawa mo rito? Hindi ako manggugulo, maniwala ka. Gusto ko lang siyang makita kahit ngayon lang. Kahit isang beses lang. Siya na ba si Camille? Umuwi ka na, Dino. Sige na, umuwi ka na. Birthday niya ngayon, di ba? Di ako pwede magkamali dahil araw ng mga puso nang ipinanganak siya. Salamat, Karina. Salamat. Gusto ko lang talaga siyang makita. Wala na ang asawa ko. At bago siya binawian ng buhay, nangako ako na pupunta ako rito sa inyo para alamin ang kalagayan ni Camille. Camille, yun kasi ang dapat na ipinangalan namin. Di ako manggugulo. Yun lang talaga ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang gawin ang bilin ko sa asawa ko bago siya binawian ng buhay. Iha, pwede bang mahawakan ang kamay at mukha mo? Ho? Sige na. Sige ho. Napakaganda mo. Maswerte ka. O sige, aalis na ako. Karina, salamat. Ma, sino ba siya? May mga bisita pa. Mamaya na tayo mag-usap. Papadudot na gulat ako sa lalaking lumapit kay Alma. Kitang-kita ko ang pagkasabik sa mukha ng lalaking yon habang hinahaplos ang mukha ni Alma. Nakakagulat ang buong pangyayari, ang bilis lang ng kaganapan. Kung wala ako ng mga oras na yon at hindi ko nasaksihan ang nangyari, maaaring hindi ako maniwala. Parang isang eksena sa pelikula. Anong klaseng pangyayari yon na may matandang lalaki na pupunta sa bahay nila Alma para sabihin na siya ang totoong ama ng pinsan ko? Hindi ka panipaniwala pero totoo. Nangyari ito sa harapan ko mismo. Hindi nga nang gulo si Mang Dino at umalis agad siya nang makumpirma niya na ang anak niyang si Camille ay si Alma. Papadudot kinabukasan ay nagulat ako dahil tinawagan ako ni Alma at niyaya niya ako para magkita kami. Kinuwento niya ang lahat sa akin. Ipinagtapat daw ni tita sa kanya ang lahat. Ang buong kwento tungkol sa kanyang pagkatao. Nagbubuntis daw si tita noon pero namatay ang bata pagkalabas. Sakto naman na may isang babae na nanganak din sa ospital na walang pera at handang ipamigay ng mag-asawa ang kanilang anak sa iba. Si Alma raw ang batang gustong ipamigay ng mag-asawa. Sina tita ang kumuha sa batang yon. Samantalang ang totoong anak nila tita ay diniretso na nila sa libingan para walang mag-isip na ang batang Alma ay anak ng iba. Binayaran nila ang mag-asawa at nagkasundo
na hindi na manggugulo pa. Halos hindi makahinga si Alma, Papa Dudut, sa pag-iyak habang kinikwento niya sa akin ang lahat. Pati ako, Papa Dudut, hindi ko napigilan ng maluha. Mahigit 2 dekada ang nagdaan bago na ipagtapat kay Alma ang katotohanan. Pinakiusapan ako ni Alma na kung pwede ay walang makaalam ng sekretong yon. Dahil kahit isa sa aming kamag-anak ay walang may alam sa mga nangyari. Papa Dudut, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Lungkot dahil hindi pala namin tunay nakadugo si Alma. Tuwa naman dahil may posibilidad na pwedeng maging kami. Pero ang tanong pa rin, paano kung alam ng kamag-anak namin ay magpinsan kami at hindi namin pwedeng sabihin na ampon si Alma? Kaya isang desisyon ang binuo namin. Oh, bakit mo na naman ba ako pinapunta dito? Ano namang meron? Kinakabahan na naman ako eh. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun? May i-offer sana ako sa'yo. Ano ba yan? Ano yun? Yung boss ko na kaibigan ko, madedestino siya sa Singapore. May bakante pa raw na trabaho. Inaalok mo ako na magtrabaho doon? Sana. Pwede naman. Oo naman. Kahit ano, basta okay ang sweldo. Ayos ang sweldo. Magandang kumpanya rin yun. Pero Alma, higit pa rin ang dahilan kung bakit ko sinasabi to sa'yo ngayon. Eh ano pa? Wala akong maisip na iba pang rason. Hindi lang ikaw magtatrabaho ron. Pati ako. Kapag nandun na tayo, wala makakilala sa atin. Wala makakaalam ng nararamdaman natin sa bawat isa. Alma, hindi tayo magkadugo kaya wala nang mali sa nararamdaman natin. Pwede na natin ituloy kung anong nasa puso natin. Pero… Mahal kita. Matagal na, alam mo yan. Kung noong komplikadong sitwasyon sobra na kitang mahal lalo ngayon. Ngayon na alam kong pwede nang maging tayo. Pero kailangan nga lang natin lumayo dito sa Pilipinas kung saan may nakakaalam ng mga sikreto natin. Kuya Boyet… Mahal mo ba ako? Oo! Alam mo rin naman yun, di ba? Kaya nga payag ka ba? Walang makakaalam, tayong dalawa lang. Mamumuhay tayo ng tahimik. Siguro minsan uuwi tayo dito sa Pilipinas para magbakasyon at dalawin sila pero babalik din tayo ng Singapore. Ano? Kung sa tingin mo yan ang tama, sige, payag ako. Papayag ako dahil mahal kita. Salamat. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Ano ba yan? Naiiyak ako. Noon ko pa naman sa'yo gustong sabihin to eh. Ano yun? Na mahal kita. Mas mahal kita. Teka, may ibibigay ako sa'yo. Ano na naman yan? Di ba sabi mo, ibigay ko to sa babaeng mamahalin ko? Sa babaeng karapat dapat? Ito, ikaw yun. Kaya sana tanggapin mo ulit tong kwintas at bracelet na to. Thank you. I love you. I love you. Bukas na bukas, ayusin natin lahat ng kailangan mong papel ha. Magsisimula ulit tayo. Kain na tayo, kuya. Kaya lang paano kung may biglang makaalam? Saka na natin yan isipin. Ang mahalaga magkakasama tayo. Wala tayong nilalabag. May sinisikreto pero alam nating tama na ang lahat ng nararamdaman natin. Hindi na to bawal. Totoo na to. Papa Dudut, sobrang saya ko nang pumayag si Alma sa plano kong yon. Kinausap kong mabuti ang kaibigan ko na boss ko tungkol sa plano ko. Naintindihan niya at nangakong walang makakaalam ng tungkol sa amin ni Alma. Papa Dudut, hindi ko masabing niloloko namin ang pamilya namin at kamag-anak pero eto lang ang naisip kong paraan para sundin ang kung ano ang nasa puso namin.
3 taon na kaming nagtatrabaho ni Alma sa Singapore. Isang beses sa isang taon kung umuwi kami sa Pilipinas. Sa awa ng Diyos ay hindi naman kami naapektuhan ng pandemic dito sa Singapore. Pareho pa rin kaming may trabaho at tuloy-tuloy ang buhay. Hindi kami nakauwi ng buong 2020. Pero sa panalangin at pagkapit sa Diyos, maayos at masigla ang mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Tuwing nasa Pilipinas kami, ang palabas namin ay magpinsan kami. Mahirap, kailangan laging mag-ingat. May mga pagkakataon nga noong wala pang COVID na hindi kami sabay umuwi ng Pilipinas para hindi mahirap para sa amin. Parang lagi kaming nasa isang nakakakabang eksena tuwing kasama namin ang aming mga pamilya. Mahal namin sila ng lubos at ayaw sana namin silang lokohin, pero kung ito lang ang paraan para maituloy namin ni Alma ang aming relasyon, pikit mata naming gagawin yon. Sa Singapore, kami ang halimbawa ng mga taong gagawin ang lahat masunod lang ang tinitibok ng puso. Mali ba papadudot na maglihim kami? Siguro oo. Konti, pero kapag puso ang ginamit, eto na po ang pinakatama. Ang mahalaga ay may malaki mang kaming sekreto. Alam naman namin ang katotohanan na nagmamahal lang kami at handa namin itong ipaglaban. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.